What's up guys? Welcome back sa aming channel. Nandito kami ngayon sa isa sa pinakamagandang isla sa buong mundo, ang Puerto Princesa, Palawan. Of course, kasama ang buong pamilya para sa isang dream vacation at pinaka-highlight nitong trip na to, mag-i-stay kami sa Astoria, Palawan. Samahan nyo kaming mag-explore, of course, kakain at mag-relax sa paradise na ito. So abangan nyo ang mga magagandang mangyayari sa video na to, ang mga nakakatawang mga eksena ng aking mga anak katulad nito. Let's go! Mama. So, nag-flight na kami papuntang Puerto Princesa. Time check po 29. Flight namin is 5 o'clock. Nasa park and fly pa kami. Para ni madam. Namamagama kasi naglagay ng ay tawag doon, kilik mata. Oh, si ate. Ako lang yung Batista. Tagalog versus. Kung mamaya lang, pinakita ulit. Alright, so nasa park and fly kami. Going to Terminal 2. Okay, so papunta na kami sa Terminal 2. So sa part na to, pinag-uusapan namin ni Kuya Driver kung gaano ka-importante yung i-indicate talaga yung time ng pagbalik sa park and fly para makaiwas sa aberya sa Pag parking. hindi nagsabi ng saktong pitsa, ang sasakyan nila naipit. Kaya pagdating nila, asan na yung sasakyan ko? Ma'am, naharangan ng 10 sasakyan. Oh, di nahira. Kasi unexpected po ang sabi nyo, darating kayo sa ganitong pitsa. Kaya hindi namin na-prepare. Ganun nangyari. Dito, gate 16. So, waiting kami departure, hindi. So, flight namin is 5:10. Sila. Here's the gang. Mama, tulog. So, apat araw kami doon. Ano masasabi mo? Gusto ko pumunta sa Cebu. Cebu? Ba't Cebu? Kasi maganda parang. Maganda doon. Malay mo, malay mo maganda rin sa Palawan, di ba? Ate, say hi to the vlog. Di wow. Ikaw, ano masasabi mo? Excited ka na ba? Bakit? Ay, ako yung lumilipad na tayo kasi gagawin pa tayo. Wow. Natatakot ka? Bakit? Para ka nabibingi. No? So pag ganon, lulunok ka lang or may candy ka ba? Bubble gum, ganyan, yan. Ako ginagawa ko ng ganito eh. Ah, ganon. Ganon ka. Okay, so balikan natin sila mamaya. Bye-bye. Zone 3 tayo. Alright, so departure time na. So dito magkakaroon ng medyo problema at nagbigay ng kaba sa amin lahat. 'Di ba nabanggit ko dun sa umpisa ng video na to na namamaga yung mata ni mama, 'di ba? So dito sa airport pala, kapag meron kang medical conditions, may something sa mata mo or recently nagkaroon ka ng surgery or something, kailangan mo ng medical certificate.
And yun yung hiningi dun sa boarding gate. So, kinabahan kami kasi may specific time lang na binigay yung mga attendant doon na kapag hindi kami nakabalik or hindi nakabalik si mama with the medical certificate, it's the ticket is non-refundable. So, masasayang yung ticket namin and kailangan namin rebook. Bawal yan dyan. So, gastos na naman yun. So, panoorin natin kung ano nangyari dito sa eksena na to. Ay. Ito pa po. I checked, wala medical condition, di magpa-inap. Ay, what happened po sa eyes mo? Sa ano po yung Sa eyeliner, eyelash. Ay, pwede pong patingin. Sa eyelash. Pwede pa-check natin. Because of eyelash. Napakita niyo lang. Kanina lang po ay kagabi. Ay, Yung sa blue. yung check. Garbage. Gagawin natin, kaya natin ipa-double check sa quarantine. Next time kasi kailangan yung i-declare yan, ha? Kasi po, i-check po ni Korean. I-onboard ko muna kayo. Ang gate close natin is 5:50. Papa-assist namin kayo. Kapag di kayo umabot ma'am sa gate close, you will book na po. Non-refundable na po, ha? Ay, ganon. Yes po. Papa-assist namin kayo. Okay lang kasi eyelash yung naman po. Pa? Hindi. Doctor yung mag-aano doon pa. If pwede siya mag-present, kung may medical certificate kayo, pwede naman po. Gagawa ko na kayo ng FOI. Ako. Kung makapag-present kayo ngayon po. Okay. Bago mag-gate close. Gate close is 4:50. Saan namin papacheck to? Sabi niya, may quora Okay. pa. Other passengers po. Gara. Offloading tayo. Pag hindi na tayo non-refundable yun. Hindi tayo mag-book. And, Yung 550 nga, saan tayo mag-aano? dito, hintay mo. Ha? Teleconsult. Hindi, hintay na. Walang medical condition, di ba po in-opera? Hindi. Ito lang naman po. Kasi nga naman yung sinasabi ko dapat dito. Yung eyelash. Gastos tayo. Pag na-offload tayo. Okay, sir. Thank you, sir. I-check naman, diba? Sana umabot nga. May sir, hindi pa pwede sa teleconsult. Hindi, hinintay muna natin. Ano sabi mo? Masasabi ko na Yes po. Tapos si Rox, Zero ito po. si Micaela. Yung pong kasama niya. Board ko na to, isa dito. Ano name? Ito si Mary Grace. Okay. So, pabalik na raw si Mama. Balik na daw mo ang nagkaroon ng medical certificate mo. Okay na. Ano masabi mo? Wala pa rin sila Mama. Pero sabi, pabalik na daw. Sana umabot. So sabi, pag hindi raw mabot sa time is non-refundable. So, gastos na naman. Ano ba yan? Ano masasabi mo? Ibang experience naman. Iba naman. Okay lang. Ayan, pa-close na ata. So, sanang mabot. Sana kaya si Mama? Saan ka na? Uy, binabaan mo nga ni.
So kakatawag lang ni mama. Pina-video call yung ano, ID nila. Kaya Ang tagal kasi magana ng doktor. Ako nagiging doktor. Gaganon kami. Tignan, okay. Saan ba sila? Malapit lang? ewan. Kaya na nakita ko na sila. Naglalakad na? Yan, so nakita ko na si mama. And takbo na. Takbo na siya. Abot sa oras. Hindi mo rin alam pa? Na? Grabe yung takbo ni mama. Nanghihila siya. Anong oras na pa? Inang, parang hindi mo rin alam Na? na kailangan nga daw before makita to Hindi ko nga alam na mag-eyelash siya. Hoy, gabi ko to Parang umuki-okay tuloy na wala yung puwing-puwing dito. Na bakit? Pero okay na tayo. Ewan. Please? Okay na po, makakain. Okay, makakain ako. Dona. Yung ano ka naman? Okay na nakita. Parang itapo. Hintayin natin copy. Ang bilis na mga Oo. Ma'am, copy niyo po. Siguro alam na walang pang... Wait, Hindi namin yung isa para pag arrive ko ng Manila, papakita niyo din. Okay. Thank you po. Thank you po. Okay lang po. Thank you. $15. Ewan ko. Wow. My goodness. Siya, nakakatapos si mama pag natutuwaran ko. Once again, dear guests, Heritage of Flight is Z2426. All for Puerto Princesa. The whole travel personnel kindly leave the aircraft as per with departure. Dear guests, we will now demonstrate to you the safety features of this aircraft. As your safety is our concern, and the safety features may Hindi, dalawa dapat yan. Excuse me. Dalawa ba yung salted egg? Mary Grace tsaka kay Regidor. Okay. Sige nga. Unboxing tayo, unboxing. Ano natin? Salted egg. Nasa top 1. Sorry.
sopas. Lasagna yung kay ate. Pero sopas. So, delikado. Medyo baka. Tayo dito. Pero masarap naman. Gulay. Okay, so masasabi ko sa food is, you know, 7 out of 10. Hapon. Okay naman siya. I mean, wala ka naman choice. I mean, wala namang ibang pwedeng mo order. Pero okay naman, maanghang yung sa akin kay ate lasang sopas. Thank you po. Thank you. Thank you, thank you. Go. Go, kunin mo tayo. Tama ka, body pa. Bilis! Go! Tayo lang. Pa. Dito lang. Go. Oh, go. Tara na. Ma. Ito po. Thank you po. Welcome to Puerto Princesa, Opaldo. Ha? Si Mama. Lugi. Ang buhay na may buhay na buhay. Hey! Basta ang flight. Ano, okay naman. Bilis. Dapat, pag ano ka, pag gangsta ka, hindi ka nagtatakot. Pero ako natakot. Kamusta yung flight? Mabilis, no? Mas mabilis. Hindi pa naman eh. Sobrang bilis ng flight. Parang wala pang isang oras, no? Pinapaano yung dating namin. Kasi ang expected is 6:30. So time check is 6:17. Yun. Tawagan ko na lang yung kotse na nirent natin. Tapos, meron na po. Tayo na lang natin yung susundo sa atin. Yung car rental natin, tawagan natin siya. 5390. Sabi daw ng picture ni Faith, dapat daw sa street. Opo muna kayo. Ma. Mama. Sorry. Hello? Kuya David? Good morning po. Ako po si Reggie Silvestre. Nandito na po kami sa Puerto Princesa. Okay po. Saan po namin kayo hintayin? Okay po. Sige. Thank you po. Okay po. Tara. So,
Kuya David yun. Siya yung ano sa atin. Susundok. Siya rin yung magtutour sa atin. So day 1, magtutour. Day tour kagad tayo. Yeah. And then mag-stay tayo sa Yeah. Astoria, Palawan. Ngayon, tas sama. Yes. Masaya ka ba dahil absent ka? Oo, masaya kasi may test niya. Eh di ba? Ito ba? Ayat mo. Ayun. Ay, dito. Sige sa lab. Hello kuya? Doon kami maghihintay sa may ano, parang mga sakay ng taxi. Opo, dyan lang po. So, dito sa may gitna pa, dito may pasara taxi. Dito lang kayo dyan, kabila. Okay, hindi na kami tatawid. Angin lang po kayo sa meron. Ba, galing kayo nag-arrival po? Oo, nasa may arrival mismo kami na harap ng arrival. O, dyan lang po kayo sa may gitna. Yun sa parang hintayan, Oo. sa pick up and go only. Opo. Okay, Dyan, sige. dyan po. Thank you. Okay po. Okay po, dyan. Maano na rin ako dyan eh. Okay. Kasi ng mga tricycle dito. Hello? Dito ka na kuya? Napader ko. Opo, ako na rin po. Ikaw ba yung naka-gray? Na... Opo. Okay, wait lang. Kita na kita. Kuya David? Okay po. Pwede, lalagay lang namin yung gamit sa likod. Oh, yung jacket. Makakasiram dating yung sir ah. Oo nga eh, napaaga yung flight. Sabi ko mga ano pa, akala ko mga alas 7 pa. Thank you. Wala ka namang kukunin dyan? Ano? Dapat ito binili natin. Ito na kami. Ano masasabi nyo? Wala. Wala. Ang bilis ng biyahe. Wala pang 1 oras. Parang mas matagal pa yung mula sa bahay hanggang sa airport, no? Dito si Kuya David, yan. Siya yun sa A4, car rental. Mama, anong masasabi mo? At kamuntik tayo. Hindi makasakay sa aeroplano. Kinabahan ka? Sobrang matuloy ni mama eh. Si Ruro kabadong-kabado eh. Oo. Hindi mo palagay. Oo. Kasi kung di nga abot ng 5 o'clock, magka-close na yung gate. Tapos non-refundable na. Magre-rebook ka na lang ng bagong flight. Ganun pala yun, no? Hindi ko rin alam. Na pag ano ka pala, pag meron kang nararamdaman or may something sa'yo. G4. Bakit? Malawak kong din yung si baba. Yung
Katoliko naman sir. Oo. Yung madadaanan din tayo parang pwedeng palengke kasi bibili kami tsinelas. Ah, sige. Kahit siguro sa ano, 7-Eleven ba? Meron tsinelas ba? Dito wala pa yan sir. Wala 7-Eleven? Talaga? Ang El Nido, gano'ng katagal dito? 5 to 6 hours. Ah, tagal din. Meron bang flight na, meron bang airport na dito? Wala. Meron sir. Yes sir. Parang private. Ah, okay. So, mas mahal pala. Mahal. Talagang dito. Tapos babiyahin na lang pa El Nido. Wala naman. Hindi naman tumingo dito. Wala naman sir. Wala. Ano sir? Sa Palawan. No? May dadaanan din tayong mga pang pasalubong kaya. Ano yan? Yan. Yun ang susunod ano natin pagtapos natin dito. Kasi sarado pa yung maaga pa sa alas 7 kasi. So, nandito kami sa Baywalk. Baywalk. Hey, paano? Gatas yung taho, no? May gatas yung taho. Yun pa. Deserve. Hindi, yan. Yan lang. Brother, ew! Basa ba dyan? Sarap sa naman. Hindi ko mga talaga. Para ma-clear, no? Siguro mga ayaw umalis. Yun lang. Kawawa niya. Kawawa naman. Pero mas maganda yun sir. Nabigyan naman sila ng sariling lupa nila. Oo. Okay pa. Napalayo lang sila sana. Pero malayo sila. Pero sa tabing dagat din sila nilagay. Kasi ang Alapuela sa tabing dagat eh. Itong ibang natira dito, parang nagbabayad na yata sila ng buwan-buwan ito. Parang amilyar. Kaya nang ano. Ayun na niya kuya yung para-parang bahay na. Opo. Ito? Yan po yung mga yung iba po nakakuha ng ano lang dito. Oh, Pero binabayaran nila yan. parang nirerentahan gano'n. Parang 20 years yata ang ano. Oh. Pero at least maganda. Tapon nyo na muna doon. Dito na ma. So, nandito tayo sa Basilica, sa Puerto Princesa. Oh, ngin. Para magdasal muna.
Bulacan. Pero mas malaki to. Parang Ito muna. Okay, madam. Tama. Uwi saan? saan? Kondo. Wow. Wow, kondo. Sana all ah. Ito pa tayo. Yan. Yan. So, pumunta rin namin kayo sa Palawan. Puntahan niyo to. Ganda, no? Yeah. Meron sa taas Philippines. Akala ko para sa Philippines. Parang katulad sa sa Bana Bulacan. Pero mas maganda to. Parang palace. So time check, it's 6:54. Pagkatapos nito sa katulad na. What? Ano ba yung ni Nani? Tara na. At napadami ang gastos. Oo, dahil sa labubo yun. 180 lang na bubo. Dalawa eh. Dalawa. Oo, isang malaki, isang maliit. That's right. Oh, isa pa. Ayun Happy pa. birthday. Tapos na. Tara na. Tara na po. Napadami. Nandito pa lang. Laki na ng gastos. Wait lang daw kuya. Baka. Magkano sa mga bag niya ganito? Yan, dito mga 260, ito ng 300 po. Pwede lang sa 280. Oh. Yan sir, 250. Ay, dito po. 350 ma'am, bigay ko na lang po 300 ma'am. Yan naman. Kay. Uy. Ano yung sabihin ko? Regalo ko na yan. Yan ma'am, 300 na lang po. Kung naman. Yung ganito pa magkano? 180 ma'am, pwede po sa 170. May zipper na rin po yan. 160 na lang tayo. Dalaw bibilin ko. Hindi po kayo 150 ma'am. Ito yung 150 namin ma'am. Ah, yan oh. Okay din yan. Malaki pa. Okay, okay. Ito yung kulay na tayo. Oo ma'am. Saan na tayo sunod kuya? Butterfly garden, sir. Butterfly Garden. Tapos? Tapos, ano pa kayo, sir? Ano? Daan tayo ng Victor Sale. Bigyan ng kopya. Talungin natin si Mrs. Ano pa kayo, sir? Ng crocodile? Crocodile farm? Malapit lang ba din dyan sa Butterfly? Medyo malayo-layo manggaling sa butterfly. Siguro mga 15 minutes. Okay lang. Kasama naman din yon sa ano. Sige. Sige daw sa bilihan ng kopya. Okay. Kasi pag ano natin, padala na natin lahat ito kasi doon na shortcut natin sa Ah, okay. Sige, okay din. papunta na. Punta tayo sa Crocodile Farm. Kakain tayo crocodile.
Ayun o. Crocodile sisig. Ayoko. Mm. Kamusta, te? Pagod ka na? Ikaw, Ro? Pagod ka na? Gusto ko pang pumili. Gusto mo pang bumili? May pambili ka pa? Hindi ka nagdala ng pera mo. So, pupunta pa sa Butterfly Garden, Baker's Hill, tsaka Crocodile Farm. Tapos sa hotel na. Ay, shit. Cellphone. So, Butterfly Garden. Excuse po. Adult 50. Opo. Dalawang child, dalawang adult. 220 po lahat. Meron na kayong dalawang parts na pupuntahan na nakalagay sa ticket nyo. Pero ngayon, 3 parts na po. So bago kayo pumasok, again po, good morning sa lahat and welcome here. Ipakilala ko lang sa inyo yung peacock na nakalagay sa 100 natin, ang Palawan Peacock Pheasant or Tandikan. Yung blue na yun yung lalaki, that's what we call peacock. The brown one, this is the female and they are called peahen. Native sila, which means yung nakikita nyo ay fully grown or adult size na, hindi na yan lalaki. Dahil yung madalas nating makita na malaking peacock, those are different species from other places. But these are found only in Palawan or endemic sila. At considered na pinakamaganda or most beautiful among all 8 species ng pheasant peacock since 1970. Kaya naging official seal or logo siya ng Puerto Princesa City. At ngayong taon naman, sa bago nating 100 nakalagay. Binubuka rin ng lalaki na yun yung maganda niyang train, pero pag manliligaw lang kay babae. In Animal Kingdom, males are more colorful, lalo na sa ibon, kasi ginagamit nila to attract. Yun nga lang seasonal, so hindi nyo magawa ngayon. Kasi po, bihira lang talaga yan siya every year. Nasa 3 or minsan nga 4 na beses lang siyang makipagligaw or manligaw kay babae. Kaso yun nga lang po, si babae, mautak din. Ayaw, lagi. Kinukuha niya lang yung pagkain. Kapag nanliligaw niya sila, may food na ino-offer si lalaki, tapos sinasayawan niya si babae, kabila-kabila yung kanyang pag-open ng kanyang train or kanyang feathers. Pero kapag si babae po, kinuha niya lang yung pagkain at umalis, busted si lalaki. Like what he did last time. Okay? So now po, you can go inside. Dito po tayo sa may kaliwa para sa welcome picture. For documentation ng garden, we take welcome picture po. At yan ay free shot. So first, yung formula na una po. Side view na lang kayo tapos compress na lang to. Sige po, kailan po. Tapos ganito niya yung palagay po. Yan is lalagyan ko ng butterfly mo. Sabi ni Kuya, pumasok na. Ito yung pwede po. Ito po yung smile. Ganisa pa po. Smile po. Okay, thank you po. Tapos proceed na lang kayo dito, ma'am, sir. Maglalaran niyo pa sana ako rin pala yung mag-babysit. Sige po, kayo, ma'am. Sige po kayo na, ma'am. Ayo, Pag-exit niyo po. Makikita niyo yun, ma'am. Tapos ganito niyo lang yung palad niyo, ma'am. Share niyo yung Yan, palette. pabend lang ko ng konti. Pwede mo na kayo. Yan niyo lang ng konti. Ganyan po, ganyan konti. Baba niyo konti. Yan. Pabend lang ng konti. Smile. Okay, let's go here to So, to everyone, i-guide ko lang po kayo. Bigyan ko lang kayo information about the animals here because again, this is an ecological garden. Hindi lang butterfly ang makikita nyo around the garden. Meron tayong crocodile, meron tayong ibang alagang hayop po. Ito may crocodile dito. Baby lang po ito. Or baby pa lang siya. Nasaan na siya? Ayun, nakapatong sa may gilid, sa may stone. That's a saltwater crocodile. Pero yung tubig na nandito is freshwater dahil basically, saltwater crocodiles can adapt to freshwater. Hindi katulad ng freshwater crocodile, they cannot adapt to saltwater. And here naman, meron tayong tinatawag na Palawan bear. Uy, ba't nandiyan ka? Palawan bear cat. May friend tayo dito na
tumatakas. Alaga po namin yan sa garden, marami sila dito sa baba. Later po, makikita niyo mga kasama nito. Ba't nandito ka na? Musang. Rock, yung mga pagong natin palatakas. Hindi na siya bumalik. Dapat yung kagabi ka po bumalik. Kaya dito po tayo sa taas to everyone para makita niyo yung Palawan Bearcat. Babalik niya siya mamaya. Nakakit ka rin naman ng magdan. Dito ka pupunta. Hindi namin kasama. Hindi na kita pa. Bearcat. Ay, basta. And so ito po again Palawan Bearcat. Hindi siya bear, hindi rin cat. It's called Bearcat. We call them bintorong here in Palawan. All over the world, sa buong mundo po, sa Palawan niya lang ito matatagpuan. You are lucky na sila ay gising ngayon dahil ito ay nocturnal na hayop, which means tulog sila sa umaga, gabi lang sila yan active. So I think dahil sa may mga tao sa likod, kaya siguro nagising sila, or dahil sa tingin nila, bibigyan na sila ng pagkain. Kasi po, every morning and afternoon lang sila kumakain talaga yan. Dahil sa, again, nocturnal sila. Gabi mostly talaga. So dito ang ginagawa lang namin, every dawn or pagka madaling araw tsaka pagkahapon na. Ayan, cute sila, adorable, yes, but don't trust that kasi po they are aggressive. They are gentle naman yan, basta hindi sila na-threaten pero aggressive din po yun sila. Yes, ma'am? Don't worry po, wala silang lakas para tumalo ng ganyang kataas papunta dyan. Kasi yung strength nila na sa buntot, yun yung pinaka, yung pinaka talagang doon yung lakas nila. Kasi po ang mga bearcat, kapag kakain yan sila ng mga wild fruits or berries, nakabitin yan sila. Sa ano, di ba yung sa Demon Slayer? Tama sa Demon Slayer. yung mask niya. Ma! Mababa lang yung talon nila yan. Ito naman, Palawan Bearded Pig. Okay, so ngayon you are very lucky makilala ang pinakagwapong baboy mo. Sa buong mundo, sila yung considered na the most handsome or pinakagwapo dahil may balbas po yan siya. Ayun, as you can see, may balbas. May balbas. Ayun, Nice. pero nice. Ang sabi po kasi, nakalagay sa information, they are considered the most handsome of all wild pigs because of its beard. Even females, they have beard. Babae po yan. Ang babae may balbas din. Lalaki, meron din siya, pero yung pagkakaiba nila, si lalaki ay mas mahaba yung pangil niya. Nakahiwalay lang yung asawa niya dito kasi nag-aaway po sila. Hindi pa kasi mating season, territorial kasi ang baboy damo. So hiniwalay muna namin si lalaki para pagka ready na for mating, ibabalik namin. Kasi the last time nandito yung lalaki, tapos hindi pa for mating yung si babae, or hindi pa siya ready, nag-aaway sila. At ngayon, sadly, they are endangered dahil sa hunting. So what we do here is we breed them. So, dahil sa hunting, unti-unti na silang nawawala. Tapos, destruction ng kanilang habitat. So, here, we raise awareness to protect them. And, again, we breed them. Oops, meron tayo. Later po, makikita nyo dito sa baba. Mga paper kite butterfly. Later, we will proceed here also. That's the main highlight of your visit, the tribal village. That's where you will see the second and third part of your tour. So, ayun, baka gusto nyo muna maging butterfly. Okay. Butterfly ka muna, bro. Picture muna pa kayo. Picture muna kayo around this area po. Then after, hindi masyadong active na butterfly dahil sa hindi ko masyadong maliwanag dahil ang butterfly Okay, tayo ka lang. warm Dito. at saka maliwanag na dapat sa garden. Pero makikita nyo rin sila dito. Ayan po yung iba nakasabi na sa mga halaman. Ikaw ma. Ayun, collecta ng nectar sa mga flowers. Ito yung flower na ginagamit. Ayun, Come. Yung bangs ka pero hindi ka. 1, 2, ikaw ma. One, two. Ayun, okay. Ang tawag sa species na yan ay paper kite. Wait lang. Kayo, sir. Lipat ko sa amin. Ikaw, ate, ah. Hawak ka mo. Sa harap, ate, sa front ng... Sa mukha niya. Sa mukha. Yan, there we go. Ipagapang ko siya sa daliri mo. Steady lang. Okay, still. There we go. Yan. Smile. Okay lang, iangat mo siya. Hindi mo siya lilipad basta-basta kasi medyo basa yung wings niya. Dahil sa ulan. Akala ko picture. Ito nga picture. Si Ruro. At yan po, at yung hawak niyo po ay puro lalaki. Pag babae, ayun.
medyo light yung kulay. In animal kingdom, mostly again, males are colorful or mas makulay compared to females for mating purposes yun, or to attract. Mas makulay ang lalaki para sa panliligaw nila. Yung babae medyo light yung kulay niya, pero mas malaki yung wingspan niya. Mas malaki yung pakpak ni babae. Ano pa karamdam natin? Oo. Ayun. Ang cute niya. Sige ate, Aero. Ayan, dito naman meron tayong mga Ako, ma'am. dami pa rin yung paper plate, oh. Gabi fish. Kesa siya. Ang cute. Babies are being preyed by the adults kasi nga again mas maliit pagkain sa kanila. The other reason is that babies are more aggressive kumpara doon sa adults. So yun, okay pang hawakan pero ito hindi na kasi mas matapang na po ito. Ayan, ready to attack agad sila. Oh. Hop, 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 hop. Oh shit. Uy. Ay, nakasipit. Aray ko, ito yung alaga ko sa kanila. Ayan. Sino siya? Ito po ay nakita ko lang kasi sa sapatos ko. Marami nito sa Palawan talaga. So yung area namin is ano po, tabi ng bundok. So talagang maraming mga insects and other alaga, mga insekto, hayop. So meron akong mga alagang exotic creatures din, yung mga millipedes, nag-alaga ako ng mga insect. So ito nakita ko sa sapatos ko, na-excite ako kasi first time ko magkaroon ng scorpion. I'm afraid lang na baka patayin ng lola ko kasi yun talaga pag sabi niya sa akin, kapag nakakita ka ng alakdan, patayin mo. Wag lang yung talaga yung alakdan, ibang hayop wag lang yan. So dinala ko na lang dito. Ay, matapang talaga yung maliliit. Ano? Sige. Hindi naman siya hindi naman masakit yung pansipit niya. Yung stinger lang naman po yan yung pang depensa nila. Pag nasaktan sila, that's the time they sting. Yeah. Ito magkakapatid na to. Medyo mas malaki lang itong isa kasi nauna siya nagpalit ng balat. Kasi po yung mga scorpion, they molt din or nagsished din sila ng exoskeleton nila. After a few weeks or months pa yan bago sila magpalit ulit ng balat and then lalaki na naman. The fully grown size, hindi yun. Nasa at least 6 inches lang yung pinaka fully grown size ng mga scorpion. Ito naman larvae ng beetle pero hindi ko siya mapakita kasi ito ay sensitive so yung papakita ko na yung picture niya at yung adult na beetle. Ayan po sa kanila. Yung larvae, ayun yung nasa picture, yung nasa bandang baba, yung parang white. Yan yung larvae niya tinatawag na uok or bukan. Yun yung kinakain ba yan? Yes, Oo, diba? rich in protein. Ito yung adult beetle na. Uy, Ito yung mga cockroach na pinapakain namin sa scorpion. Punta kay Ga. Kino-culture namin ito para ipakain sa scorpion. Hello, bakit nakabaliktad ka? Ipis yan, yung sa kahoy. Ipis. Cultured yan siya. Ito wild, pero itong cultured na to is wild cockroach yan siya. Hindi yung katulad sa bahay-bahay. Bawal yun. Kasi po kapag yun yung pinakain namin sa scorpion, medyo minsan mapili sila. Ayaw nila yung ganun. Ito yung scorpion. Ito yung ating mga stag beetle, Palawan stag beetle. Hindi siya yung katulad ng rhino beetle na alam natin madalas yung sa coconuts. Those are considered as peste kasi sinisira yung nyug. Ito singer to. Tsaka yung yung rhino beetle may sungay. Ito wala. Hindi yan siya sungay. Yan ay mandibles. Ginagamit nila yan para balatan yung puno para pag lumabas yung dagta, may makakain siya. Kinakain niya yung dagta ng puno o yung mga bulok na prutas. Kaya may mga fruit fly dahil sa overripe na saging na hindi niya na kinain ng buo. Yung natira pa. Hindi niya kinakain yung cockroach eh. Talagang lang. Papasit po to everyone. Ayan, dito po sa kabila, dito pwede rin. Pwede rin sa harap kung gusto niyo. Sige, okay lang po. Hindi naman ako nangangagat. Ayan, sige po. At kayo ma'am, ay dalawa lang po ma'am. Sige po, hapasit din po dito po. So, minan, tao na. Ano nga masabot? Hello po. Ayan, so everyone dito sa second part ng inyong tour, again welcome po at magandang umaga again. So dito meron tayong 10 to 15 minutes time kasama sila. It's a cultural sharing naman or hindi tayo mag-iikot sa area na to. Magkakaroon tayo ng again cultural sharing or they will share their way of living up in the mountains sa inyo. Ako yung mag-interpret kasi meron silang sariling dialect. So narinig nyo naman po, they said manungang masubo or ibig sabihin magandang umaga sa inyo. They can understand Tagalog. They just prefer using their own dialect. If you want to greet them also ng magandang umaga, sabihin nyo, manungang masubo gasi. Manungang masubo gasi. Ibig sabihin nun, magandang umaga din. Sa Palawan, meron tayong 3 major tribes sa mainland. Una ang mga Batak tribes,
pangalawa ang Tagbanwa tribes, at pangatlo sila ang ating mga Palauan, na originally from the southern part ng Palawan. Sila yung possible descendants dito ng Tabunman o yung caveman na nanirahan sa Palawan for thousands of years. This place or itong lugar na to, temporary nilang tirahan since 1976. They come and go here. Bibisita sila, they stay for few weeks, months, depende yon. Kasi minsan, isa or dalawang araw lang, uuwi na yan sila sa bundok na nasa 200 kilometers mula dito. Yes po, 200 kilometers. So this is a livelihood program dahil napansin namin yung kultura nila unti-unting nawawala dahil sa modernization. So the purpose of this program is to help them. We encourage them na i-share yung tradition o yung mga rich cultures na meron sila hanggang ngayon. Pabili na bagtik, ma'am. Meron siyang ipapakita po sa inyo, ma'am. Ay, pakihawakan po yan. Pakihawakan po at pakipasa na lang sa lahat pagkatapos. Pwede nyo try picturean. Ay, sige po, pwede nyo try. Amoyan niya siya, mabango po yan. Try nyo amoyan. And then pakipasa sa lahat pagkatapos. Move forward kayo, ma'am, para mani. So, ayun, ano yan sa tingin nyo ang hawak nyo? Amoy. Ayan, ano po yan sa tingin nyo? Stone, try again. Granite? Try again. Ay, yung ano ng ano. Ano ng ano? Anong, ma'am? Yung parang sabat? Sa panike? Yung Hindi ano? po. So, yung hawak nyo ngayon is dagta ng puno or tree sap resin. Dagta nga. That thing that you're holding right now is a resin na galing sa Almasiga tree. Almasiga is a large tree or malaking puno that can be found in higher elevation areas, nasa 2,000 feet above sea level pataas. Ang tawag nila dyan ay bagtik. That bagtik you're holding is the main ingredient sa paggawa ng inyo pong mga nail polish. Pintura, especially varnish, kaya medyo may pagkamoy siya ng varnish. Fiberglass and other related products. Ayan, thank you po. Thank you po. And then we have also their native backpack. Itong na pinaglalagay nitong bagtik. So kasi dinadala nila to dito ng maramihan. Ito ay sabi niya tinatawag na bakid. Bakid is made of rattan, so pag puno na siya ng bagtik, tinatalian lang yung likod para hindi malaglag yung nakalagay na products. Sabi niya pag mabigat na raw, mayroong head support para hindi mabigat sa likod. We have an example, ayun. Nasa mahigit 10 kilos na binubuhat nila, akyat baba ng bundok. Grabe. Ha? 50 kilos, kaya niya raw yun. Bigat. In the mountains po kasi talaga, this is their main source of income. So talagang kaya nila magbuhat nito ng mabigat pa, 50 kilos yun po, kaya nila mamanpidong yun. Akyat baba ng bundok. At sila ay music lovers, that's why we have their musical instruments. Una, we have their native drum na tinatawag na gimbal. May mic to dito. So gimbal is a hollow wood na inukit, and then on top, balat ng baka. At the back, may tinatawag silang agong or gong at sanang. If you hear the echoes ng agong sa bundok, that means they're communicating with the spirits of their ancestors. So they will play ngayon all together. Ang tawag nila dyan ay basal. Basal din yun. Silang again, dalawang string lang. Yan yung kudyoti or kudungan na isa sa pinakaunang gitara natin dito sa Pilipinas. Pakinggan natin si Maman Pidong at si Clarissa. Si Clarissa medyo moderno na yung pangalan niya dahil siya kasama na siya sa third and fourth or sa younger generations nila na bumababa dito sa bundok. Si Maman Pidong ay lolo niya. Hindi lang halata pero lolo niya si Maman Pidong. Okay, so pakinggan natin silang tumutog ng kudyoti. Okay, that's there. Mag-support. And so yung tawag nila doon, bagit, ibig sabihin birds. Kasi yung kanilang mga music or songs mostly related to nature, kaya ang tawag nila doon sa tawag nila, bagit. Yan yung madalas nilang tinutugtog. Medyo mas maiksi ka siya, kasi yun siya kumpara sa ibang music nila.
At baka makatulog tayo pagka tinugtog nila yung mas mahaba. So maliban doon, meron silang tinatawag na arrow ding. Another instrument na ang gamit naman sa pagtugtog ay bibig nila. It's a piece of a wild palm, tapos yung kulay itim sa ibabaw, that is beeswax para i-adjust yung tono. Through vibration, gamit yung bibig nila, maganda yung nagagawa po ng arrow ding. Arrow ding din yun. Ito mga text, yung arrow ding na yan, tinutugtog nila ng lahat-lahat kasi mas maganda siya pakinggan pag marami ang tumutugtog. At syempre, mas masaya pag marami. And aside from the instruments, the tribesmen are hunters and gatherers. So we have their hunting weapons. Una, ito meron tayong tinatawag nilang ligid at surayang. These two special spears, the surayang muna, ito mukha siyang harpoon pero hindi po. Ginagamit nila to hindi sa pangingisda, kundi to trap their target. Pag may baboy mo, for example, kapag tinamaan ng surayang na to, dahil dyan sa sima o yung hooks, hindi yan matatanggal sa katawan ng target. So pag tumakbo yung baboy na mo, mahihiwalay ito sa handle, pwede ito siyang sumabit sa mga puno or sa mga bush para hindi makalayo yung target nila. So gamit naman yung ligid para patayin yung nahuli ng surayang. So to trap and to kill. And then meron silang blow darts kasi kapag tag-ulan sa bundok, katulad ngayon tag-ulan, nanguhuli sila ng mga birds, squirrels as part of their diet. Pero bago yun, mayroon silang ginawa na maliit na bamboo para gayahin yung huni ng ibon. They call that tampios. Ayun yung tampios. Commander, stop. Wait lang. Huwag sa akin. Okay, talaga. So pag nandiyan yung target, gagamitin agad yung blow dart. Tignan nyo yung drawing nila. Paktay ka diha. Okay, Nice. Yung layo no. They will shoot again. Volunteer. Next target. Ay. Joke lang. In the mountains yan, when they hunt wild animals, like wild pigs, yung ginagamit nilang bala, hindi lang yun. Kasi yun para sa ibon lang po yun. Pag baboy mo yung kailangan nilang i-hunt or yung kailangan nilang ulihin, yung ginagamit nilang bala, malaki. Yun po yung nasa frame. So yung malaking bala na yun, it will pierce through talaga at may lason yun sa dulo. So if they hit the wild pig, it will die after a few minutes. But if they accidentally hurt themselves gamit yung bala na yon na may lason or us with Patay that din. goodbye. There's still no antidote for that poison. Kaya hindi nila shinare sa amin yung proseso or yung ingredients man lang ng paggawa nilang lason. Kaya yung mga may lason na bala, ayun po tinakpan nila. Yung isa doon sa mga shields, wala pa po yung lason yung mga bala na yun. At si Maman Pidong naman, ipapakita niya sa inyo kung paano sila magpaapoy sa bundok. Ayan. So medyo hindi lang halata pero si Maman Pidong ay 50 years old na. Yes. Poging-pogi pa. Naman. Ayan, paapoy na. Papakita niya kung paano magpaapoy. Well, santikon which means ano yun, friction or to strike. First material, you will need a flintstone. We have two kinds of flintstones, may mga pula at puti. So yung ginamit niya ay pula, sa akin puti ang gagamitin ko. Next, we have their metals na proof or evidence na nagkaroon ng barter trading or palitan sa ibang bansa long time ago. Kaya meron silang agong, sanang at yung two special spears. Next and last material is their native cotton na kinukuha nila mula sa young shoots ng palm tree at hahaluan ng uling or charcoal powder. Ayan, so ito yung ilaw nila. I'll try it like that. Ayan, lalagay nila dyan and then strike gamit yung metal. And yun yung mahirap na part. Kaya ko na. Magsukur. Ito naman yung kanilang native torch or ilaw sa bundok na tinatawag na salong. Salong is not just a torch na pang ilaw. Ginagamit din nila ito for aromatherapy dahil aromatic or mabango yung amoy nito. Insect repellents or panglamok at panggamot ng mga illness like masakit yung ulo, may binat. Yan, sa may binat, effective siyang panggamot sabi nila. Masakit yung tiyan, effective din ito na panggamot. So I'll go around, try nyo pong amoy nyo itong torch na to. And then hulaan nyo kung ano naman ito siya. Yung kanina na hindi nyo nahulaan ito, try nyo po hulaan to. Mabango ito siya, try nyo pong amoy yan. Pero pakihawakan ng inyong katabi, sabi nila nakakatabi ito ng masamang spirito. Ito nga, baka mawala yung katabi ko ha. What do you smell? Ayan po. Oh! Incenso? Yun din yung una kong naisip nung naamoy ko to siya ng first time po. Yung mga na-breed namin before,
And then po, tinag-train sila. Kapag ka namatay yung butterfly, kinukuha din namin. Basta okay pa yung wings nila, tinag-train. Works po. Tapos yung mga picture niya, sir, pwede yun. Hello sir, picture niyo po. Yan po yung picture niyo ngayon sa garden. Meron na po yung butterfly sa palad niyo. Then meron din kayo sa snake. Gusto niyo po magpa-print. Gusto rin siya lang sir pag pinaprint niyo. Waterproof picture na din. Kada pa-print yung malaking tulong na yun sa tribe. 200 siya din sa sir. 200 Per picture. per picture. Anong gusto yung pa-print? Patingin mo mga iba. Pati nga iba. Yan po nag-isa lang yan ma'am. Then ito naman yung sa snake. Yung sa tribe. Una, then pangalawa, close up. Tapos ito naman yung sa tribe. Yan. Etong sa tribe. Alin dito sir? Pilihan niyo. Pati yan. Nakataas Yan, na. yan, yan. Ito na lang. Oo. Tapos yung sa snake po. Hindi na. Ano, magkano tayo? Kuha tayo sa snake. So pinir nyo lang kay Samson. Yan. Malabo eh. Isa pa. Ito. Yan. Ito na lang. Tapos yung sa garden nyo po. Ito, ma. Yan po maganda na yan sir. Sige. Dagdag na dito. Bali tatlo po. Ganito po, bago siya ng soft copy sir. Kasi may limit po kami na 4. Pag maka-4 kayo, makukuha nyo lahat ng soft copy po. Masisend sa po nyo sir. Itong 7 items. Para po may pang-upload kayo. Isa na lang din po yung kulang po. Wag na, okay na yan. Okay na yun sa tatlo. Pero hindi ko pwedeng makuha yun, tatlo na yan. Kahit bumili ako ng tatlong picture, hindi ko pwedeng makuha yung tatlong soft copy niyan. Makukuha po yung tatlong pinaprint. Okay, sige. Doon na lang po yung bayad nyo. Okay. Cashier to. Pa-share to. Tapos kukunin ko yung sukle. Para dagdag din sa ano. Oo nga. Ito pa. Kano yan? 600. 600. Kuha mo nga to. Kuya, saan po may basurahan? Thank you. Okay po, thank you. Picturean mo ako, ma. Okay na. Okay. Ano ba yan, ma? Hindi. Hindi, ano to? Baker's Hill. Parang sa lulunukin na lang niya. Ayun na. Rama. Dito, ma. 1, 2. Oh, ganun na, oh. Dito, dito. Diyan, diyan, diyan. Upo kayo dyan. Uy, sa gitna na. Doon. Dito kami sa Baker's Hill. So, last stop bago magpunta sa resort. So maganda siya. Fairness. Medyo. Yeah. Ano masasabi mo dun sa Butterfly Garden? Maganda. Maganda. Yung fan ko doon yung kuya eh. Kasi natututo ka, no? Medyo. Sakto lang. Believe. Uy! Daisy. Game. 1, 2. Wait lang. 1, 2. Ito. Sama ka dun, ma. Parang wala. Hindi tayo nakakasama sa picture, ma. 1, 2. Tayo. Ah.